Ihi ba ng ihi ang aso mo? Yan ang problema ni Weng SSJ. Sabi niya, Doc, paano naman po yung puppy na mayat maya umiihi? Okay, pag adult yan, maaaring nagmamark lang siya ng territory. Alam niyo, yung mga male dogs kasi umiihi yan sa mga puno, sa kung saan, halaman, sapatos ninyo. Kung ano makita niya, iniihihan niya to mark the territory. Kasi yan ang ginagawa ng mga dogs, na mana nila yan from their ancestors, the wolves, na minamark nila yung territory. Pag naamoy ng ibang aso, ng ibang wolf yung ihi nila, alam nilang merong may-ari ng teritoryo na yon. Hindi sila makikialam doon. So ganun, merong ganung marking the territory. So meron din mga ibang mga reasons bukod doon. Kasi ito, puppy pa lang naman. Usually pag puppy, baka naman mga baby pa ito. Hindi pa yan nagmamark ng territory kasi wala pa siya nung secondary sexual characteristics na nagko-cause na magmark ng territory ang isang male dog usually. So pwede pong ang reason yan could be urinary tract infection. Pag urinary tract infection, maaring meron ding blood dun sa ihi niya, maaring merong parang nahihirapan siyang umihi, or parang nakikita nyo na parang may pain, o kaya baka may bladder stones, as early as puppyhood, maaaring mag-start na mag-form ng stones ang ilang mga dogs. It could be genetic, it could be because of yung kinakain niya, it could also be because of a kidney problem. Naalala ko dati meron akong biniling Rottweiler na nung inuwi ko sa bahay sa Los Baños noon, estudyante pa lang kasi ako noon sa UP VetMed, sa boarding house, inuwi ko, ihi ng ihi kung saan saan, hindi talaga mapigil, walang 30 minutes na hindi siya umiihi. And it turns out na meron siyang kidney problem. It could be congenital, ibig sabihin na mana niya, or genetic. It could be also kidney problem because of certain foods na nakadamage ng kidneys niya, or certain medications. Alam niyo ba, mga medications kapag nasobrahan o kaya pagka mali yung dosage ay pwedeng makasira ng kidneys. Kaya wag kayong mag-self-medicate as much as possible. Veterinarians lang ang dapat magreseta ng mga gamot kasi pwede talaga makasira ng mga internal organs like the delicate kidneys. Ayun, so pwede rin po na may mga hormonal imbalances yung aso, Cushing's disease, pwede rin diabetes mellitus, pwede rin early onset diabetes mellitus, na nauuhaw madalas yung aso. Dahil nauuhaw siya madalas, syempre iihi ng madalas yan. So pwede rin mataas yung salt nung kinakain niya, kasi pag mataas ang salt, nagiging uhawin yung dog or puppy. So anything na nagkakos ng increased intake ng water, syempre magkakos din ng increased intake increased urination. Okay, so hindi natin malalaman talaga yan for certain unless your veterinarian does certain tests. Sa dugo niya, pwedeng i-check yung ihi niya, kung may mga crystals, titignan sa microscope, etc. Depende sa makikita ng vet ninyo. Of course, your veterinarian will also want to know the history, kung may nabigay ba kayo mga medicines, may nakain ba, ano ba yung kinain ng aso nyo. Syempre, dapat na pinapakain, dapat lang SDN, the best dog food in the multiverse. Alam nyo ba, maraming mga nagluluto ng mga kung ano-ano, table foods, human foods sa mga dogs nila. Hindi nila alam, nakakasira pala ng kidneys yun. So, just trust SDN na lang, Super Dog Nutrition. Wala na kayong kailangan idagdag, ibawas, kasi po yung balanse, very important yan, balanse ng bawat nutrition, bawat ingredient, bawat sangkap na kailangan ng katawan, dapat sakto lang yan sa optimal levels. Hindi pwedeng mas marami, hindi pwedeng kulang. So SDN talagang finormulate po natin yan para hindi na kailangan maghalo-halo ng kung ano pa. Isang kainan lang, walang hassle, bigay mo lang, takal ka lang, sukatin mo lang kung ano yung kailangan ng aso nyo based on the feeding guide. You follow the feeding guide and then you give it, and then your life is so much easier, and you can use the time na pinangluluto mo, na mamalengke ka, tapos yung kuryente pa, storage, etc. Imbes na kung ano ginagawa mo para sa pagkain ng aso mo, mag-SDN ka na, you save a lot of time that you can use to play with your dog and use for more important stuff, di ba, in your life and in your dog's life. Okay, so pwede rin cause din yan ng masyadong mainit, pag uminom ng maraming mga
tubig yung dogs mo, syempre iihi din yan. It could also be na meron siyang mga nakain na diuretic, ibig sabihin mga substances na nagkukos ng urination. Okay, whatever it is, please bring your dog or puppy to a vet para po masigurado, kasi pwede pong lumala kung merong damage yung kidneys, yung aso nyo, or pwedeng lumala kung meron pala siyang diabetes tapos hindi matitreat or hindi nyo mabibigyan ng tamang adjustment sa lifestyle, sa diet ng aso ninyo. So punta po kayo sa veterinarian po ninyo. Yun po, thank you very much. Dr. Abel Manalo po ito. Kung hindi pa kayo nagpa-follow sa page natin or sa ating channel, please do so, kasi po alam nyo 97% pala ng mga nanonood ng mga videos namin hindi pala naka-follow sa amin. Baka nakalimutan yung pindutin yung follow button or yung subscribe button at saka i-click yung notification bell. Please do so and please share this video. We give free advice, veterinary advice, business advice dito sa channel na to, and we're very happy to do so. Pero syempre mas ginaganahan po kami pag mas marami pang manonood nito. Okay, by the way, yung SDN, yung mga products po natin is available sa ating TikTok shop, Shopee, Lazada, and other dealers nationwide. If you need any of our products, if you want anything else, kung ano yung mga gusto nyo i-vlog pa natin sa mga susunod, please comment below para po maisipan po natin na baka yun yung next topic natin for our next vlogs. Thank you very much.